Mga kabarangay, alam niyo po ba na may mga kaso sa katarungang pambarangay na hindi naman talaga mahirap ayusin. Pero lumalala lang ito dahil sa ugali ng mga partido. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at muli niyo akong samahan dito sa video na ito. May mga tao na hindi dumadalo sa patawad. May mga nagsisinungaling. May sumisigaw at walang respeto sa lupon. At mas masakit, may mga pagkakataon pa na nauuwi sa pananakit habang nag-uusap. At kahit nagkaroon na ng kasunduan, mayroon pa ring hindi tumutupad sa kanilang pinirmahan. Kaya ang tanong mga kabarangay, ano ang dapat gawin ng lupon tagapamayapa kapag ganito na ang nagiging sitwasyon? Yan po yung pag-uusapan natin mga kabarangay sa video na ito. Kaya kung bago pa lang po kayo dito sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share ang video ito, at mag-subscribe. Pindutin niyo na rin po yung notification bell para sa iba pang mga aralin sa katarungang pambarangay. Pag nag-upload ako, mai-inform po agad kayo. O unahin na po nating problema, yung hindi dumadalo ang mga partido. Isa sa pinaka pangkaraniwang problema ito ng lupon. Okay, nagpadala na ng samon, natanggap na yung paabiso, pero hindi pa rin sumisipot. Bakit kaya? May iba na galit pa rin. May nahihiya. May natatakot. May ayaw lang talagang makipag-usap. At mayroon ding iniisip na hindi sila mapipilit ng barangay. Ngunit tandaan po natin, ang katarungang pambarangay ay bahagi ng ating legal system. Hindi ito simpleng usapan lamang mga kabarangay. Kapag may dahilan ang pagpapaabot ng samon at sadyang hindi dumalo ang isang partido, may mga legal effect ito ayon sa batas. Kaya mahalagang maayos ang serbisyo ng summons at maayos din ang pagdodokumento ng lupon. Ano naman ang dapat gawin ng lupon? Una, panitilihing magalang ang pakikitungo. Hindi dapat magagalit agad ang lupon. Hindi rin dapat mamahiya ang lupon. Ang layunin ng lupon dapat ay hikayatin ang tao na makilahok sa usapan. Pangalawa, ipaliwanag po natin ang kahalagahan ng pag-attend sa hearing. Sabihan na mas mabuti ang maayos na pag-uusap kaysa umabot sa korte. Dahil sa barangay, mas mabilis, mas mura, at mas napapanatili ang magandang samahan. Pangatlo, lagi po nating idodokumento ang lahat ng pangyayari. Ito po yung magiging proteksyon natin, mga lupon, sakaling magkaroon ng tanong o mga katanungan in the future. O ano naman yung pangalawang problema? Yung nagsisinungaling ang mga partido. Natural lamang na ang bawat panig ay gustong ipakita na sila ang tama. Pero minsan, napapansin niyo po ba na may mga taong talagang nagdadagdag ng kwento. May binabago ang katotohanan, may nagtatago ng mga mahahalagang impormasyon. Kaya ano ang dapat gawin ng lupon pag ganito yung kanyang naoobserbahan? Una, makinig sa dalawang panig. Huwag agad maniwala sa unang nagsalita. Pangalawa, magtanong ng mahinahon. Minsan, sa simpleng tanong
ay lumalabas ang katotohanan. Pangatlo, tingnan ang mga dokumento. Kung may resibo, may picture, may video, o kaya may kontrata, o ibang ebidensya, mas makakatulong po ito sa pag-unawa ng kaso. Tandaan po natin, hindi trabaho ng lupon ang manghula. Ang trabaho ng lupon ay tulungang magkaroon ng patas na pag-uusap upang makahanap ng maayos na solusyon. Ito yung ikatlong problema. Walang respeto sa lupon. May mga pagkakataon na sumisigaw ang mga partido. Nagbabatuhan ng mga masasakit na salita. Hindi sumusunod sa rules. Ano ang dapat gawin? Una, maging kalmado pa rin ang lupon. Kapag kalmado ang lupon, mas madaling kumalma rin ang mga partido. Pangalawa, ipaalala na, meron tayong alituntunin, meron tayong rules bago magsimula ang pagdinig. Sabihin natin na isa lamang ang magsasalita, igalang natin ang bawat isa, walang pagmumura, walang mananakot. Yung mga simpleng bagay na ganyan mga kapwa ko lupon. Kailangan po na lagi kong pinapaalala yun na bago magsimula ang hearing, kailangan mayroon silang ground rules. Ayun po, yung tinuturo kong yun. Pangatlo, kung lumalala na ang sitwasyon, maaaring pansamantalang ihinto ang proseso upang makalma ang lahat. Ang layunin po ay hindi ang makipagtalo. Ang layunin ay magkaroon ng maayos na pag-uusap. Ano naman yung ikaapat na problema? Nagkakaroon ng karahasan. Ito po yung medyo nakakatakot talaga dahil personally na-experience ko na po ito. Ito ang isa sa pinakamabigat po na sitwasyon. Kapag may nagtutulakan, may nagbabanta, o may aktwal na pananakit. Hindi na dapat ipagpatuloy ang hearing o pagdinig pag mayroon pong ganitong eksena. Mas mahalaga kasi na ligtas yung lahat sa pananakit. Maaari tayong humingi ng tulong sa barangay tanod o kaya sa pulis kung kinakailangan. Hindi dapat isusugal ng lupon ang sariling kaligtasan. Huwag ganon. Tandaan po natin, ang respeto at kapayapaan, yun po yung pundasyon ng katarungang pambarangay. Ito, yung ikalimang problema. Napakadalas po nito. Ano yon? Hindi sinusunod ang kasunduan o yung settlement. Ito po ay madalas mangyari. Maayos ang usapan, nagkapirmahan, masaya ang lahat, pero makalipas po yung ilang linggo, hindi pala tutuparin yung kasunduan. Halimbawa, sa utang, hindi nagbayad, hindi tumigil sa panggugulo, hindi ibinalik ang hiniram. Ano ang mangyayari? Ang amicable settlement ay hindi po simpleng papel lamang. Ito ay may bisa ayon sa batas. Kung hindi ito tutuparin, may mga legal na hakbang na maaaring gawin alinsunod po sa umiiral na patakaran ng katarungang pambarangay law. Kaya po mahalagang ipinapaliwanag natin sa mga partido na bago sila pumirma, bago sila lumagda sa kasunduan, ay dapat sundin ito ng buong katapatan. Dahil hindi nga po simpleng papel lamang yung kanilang pinipirmahan. Ito po yung aking mga suggestions para maiwasan ang paglabag
sa settlement. Una, siguraduhin malinaw ang kasunduan. Huwag gumamit ng mga magugulo, malalabong salita. Pangalawa, isulat ang eksaktong halaga, eksaktong petsa, eksaktong obligasyon ng bawat partido. Pangatlo, basahin muli ang buong kasunduan bago ito pirmahan. Pangapat, tanungin ang bawat partido, nauunawaan ba ninyo ang inyong pinipirmahan? At handa ba kayong tumupad dito? Kapag malinaw ang lahat, mas maliit yung tsansa, yung posibilidad na magkaroon ng problema sa hinaharap o problema sa pagpapatupad nito. Ito po, ang mga paalala sa mga kapwa ko Lupon. Yung pong pinakamahalagang sandata ng Lupon ay hindi po yung lakas ng boses, hindi pananakot, kundi pasensya, pagiging patas, at mahusay na pakikinig. Kapag nararamdaman ng mga partido na patas ang proseso, mas malaki po ang posibilidad na sila ay makikipagtulungan. Kaya po mga kabarangay, tandaan natin na ang pinakamahirap na bahagi ng katarungang pambarangay ay hindi po ang batas, kundi ang pakikitungo sa iba't ibang ugali ng tao. Ngunit kung ang Lupon po ay may sapat na pasensya, may paggalang at yung tamang kaalaman sa proseso, mas maraming sigalot, mas maraming away ang maaayos nang hindi na umaabot sa korte. Ayan mga kabarangay, sana po sa short video na ito, kayo po ay muling natuto. Maraming salamat po. Muli, ako po si Jeffrey.